family, handa na ba kayo para sa Healthier You ngayong 2026? Perfect, kasi ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano gawing healthy habit ang meal planning at kung bakit ito mahalaga para sa isang mas balancing lifestyle. Makakasama po natin ngayon si Coach Angelo Jose Subaldo na magbabahagi ng kaalaman tungkol sa balanced meals, kung paano ito nakatutulong para maging mas consistent sa healthy eating. Good morning, Coach Angelo. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Diana Joshua po ito. Ay, Coach, paki-unmute lang po natin para po marinig po namin kayo. Nako, subukan nating ayusin natin yung audio with Coach Angelo para pag-usapan itong meal planning. Oo. Maganda Ako, rin ito malaki ang pasalamat ko sa AAP. Ano yun? Audrey Alindog Program. May title na pala. Kasi Bakit dahil hindi ka si na nag-realize? Audrey ang nag-encourage sa akin para magkaroon ng meal planning. Wow. Mag-2 months na walang rice. Wow, Yan. okay. At talking about that, Coach Angelo, narinig niyo na po kami? Yeah. Coach? Yes. Yun, Yeah, Dan. okay. Good Good morning po. Yeah, thank you, Lord. Yeah. Coach Angelo, good morning. So, yes. Ito po, para po sa mga nanonood sa atin ngayon umaga, ano po ang meal planning at bakit ito magandang gawing health habit ngayong bagong taon? Alright, no. Joshua, para pag-usapan natin ito, no? Ang meal planning ay maagang pagpaplano kung ano ang kailan at gaano karami ang kakainin natin sa isang araw o isang linggo. Maganda itong gawing health habit ngayong bagong taon dahil tinutulungan tayo nitong umiiwas sa mga impulsive, bawasan ang junk food, feed sa gastos at mas maging consistent sa healthy choices sa halip na hulaan kung ano ang mga kakainin natin para magkaroon ng magandang direksyon na tayo sa araw-araw. Bakit po nagiging susi po itong meal planning sa mas healthy na lifestyle, Coach? Ito, Dayan, nagiging susi ang meal planning dahil inaalis nito ang stress sa pagkain. Kapag planado ang meals, mas kontrolado ang portions, mas balanse ang nutrients, at mas madaling sundan ang health. Whether ito ay pagpapapayat, pagdagdag ng muscles, o simpleng pagiging mas malusog, consistency talaga ang sekreto ng healthy lifestyle. At meal planning ang tumutulong para magawa iyon. Okay. So Coach, pag sinabing balanced meal, ano yung dapat na nakahain? Ano yung, paano yung carbohydrates, proteins, gulay at fats sa isang meal plan? Yes. Paano yun? Depende ba yun sa timbang ng isang individual? Paano gagawin? Gawin natin Joshua. Ang balanced meal ay parating hinahati natin sa plato. So, kung ang gulay, prutas, kalahati lang. Ngayon sa protein naman, i-1/4 lang natin. Yung isda, manok, itlog, tofu. Ngayon pag sa carbohydrates naman natin, is 1/4 lang din. Tapos ang kanon natin dito, Joshua, healthy fats gaya ng olive oil, avocado, mani, na maliit pero mahalagang bahagi. Napansin natin dito, Joshua, yung kultura ng Pilipino, baliktad eh. Yung carbohydrates, 1/2. Tapos yung protein natin, 1/4. Yung gulay natin, 1/4 also. Kaya yung nagiging resulta, hindi kailangan sakto ang ang kompleto at hindi sobra. Okay. Coach, paano naman po angkop ang meal planning depende sa age o edad, lifestyle, uri po ng trabaho ng isang tao? Okay, so ito Dayan, iba-iba ang pangangailangan ng bawat tao. So magbigay ako ng halimbawa. Mas aktibo o physical ng trabaho, mas kailangan na calories at carbohydrates. Kung sedentary lifestyle, mas focus tayo sa gulay, protein at tamang portion. Sa mas bata o athlete, mas mataas ang energy, focus mo naman tayo sa protein needs nila. Sa mas may edad na mga senior, mas binibigyan pansin ang digestion, blood sugar at heart health,
Kaya mahalaga ang meal planning ay one size fits. Paano natin ito? Paplanuhin mo na yun, meron ng sukat. Pero paano natin mapapanatili na exciting pa rin yung meal planning para hindi tayo mabilis magsawa? Kasi minsan pag paulit-ulit, nakakaumay, minsan mamimiss mo yung mga, minsan even yung mo, paano gagawin paano natin ma-maintain yung excitement dun sa meal planning? Alam mo, Joshua, ang pinakasimple lang na ginagawa namin sa mga meal plan to our clients, no? Mag-rotate tayo ng recipe kada linggo. Gumamit ng iba't ibang herbs and spices na pwedeng gamitin. Ng sea salt, gamitin. Magkaroon ng healthy version na paboritong pagkain. Maglaan ng isang flexible meal kada linggo. Hindi dapat boring ang healthy eating. Kapag nasarapan ka, mas tatagal mo itong gagawin. Well, Coach, paano po makatutulong itong meal planning para mas maging consistent sa healthy eating ngayong 2026? Sa 2026, mas busy ang buhay na karamihan. Ang meal planning ang magsisilbing backup plan mo kapag pagod, nagmamadali o tinatamad. Kapag may kahanda na, mas maliit ang tsansa na bumalik sa unhealthy choices. Consistency ang nagpapabago sa perfection. Yun. Tama nga. Kaya si Audrey, lagi kami magka-chat sa kinakain namin. I mean, we take pictures na ito yung kinakain namin ngayong araw. To help. Ako malaking bagay yun. Kasi pag nakikita ko na, ito na yung kinain ni Audrey, dapat ganito rin yung kainin ko. So, namomonitor kung ano yung kinakain araw-araw. Pero may question ako kay Coach. Yung iba naman kasi, ang ginagawa, is it the same as meal prepping? Kasi yung iba naman Sunday, pinaprep na nila yung kakainin nila for the whole week. Pwede rin yun, ano? Ilan ganyan yung ginagawa. Sunday pa lang, nakaplano na hanggang Friday ang kakainin mo. Tapos ilalagay na lang sa ref. Parehas din, parang yung meal prepping siya meal planning. Oo, pero maganda nga na i-angkop natin dun sa ating edad and lifestyle. Yes. Ito, Coach, panguli na lang po, ano po yung isang simple, ngunit mahalagang paalala nyo sa mga gustong gawin lifestyle ang meal planning? Siguro ang mabibigay kong message sa kanila, no? Consistency, kasi life is a continuous learning process. So once we start, wala nang balikan, kundi moving forward lang tayo. Kung nag-failed man tayo sa isang meal prep, it's okay. Pero yung consistency, bibigyan tayo ng mas magandang result. Ayan, well, magandang simula na to. Now na. Yes. Ngayon 2026 ng ating mga kababayan, mga Cars. Thank you very much sa pagbahagi po ng advice at mga impormasyon sa araw na ito. Coach Angelo, thank you. And again, happy and healthy 2026 para po sa ating lahat. Thanks, Coach. Thank you. Thank you, Diane and Joshua.